Purihin po natin ang Panginoon. Sa mga kapatid ko sa Paisawan, Bagak, Bataan, sa aking mga kamanggagawa, sa lahat ng mga senior citizens at sa mga minamahal po naming mga panauhin, sa mga nanonood po sa YouTube channel na ito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. No? Bago po tayo magsimula sa ating mensahe ngayong umaga, tayo po ay sumandaling manalangin. Purihin po ang iyong dakilang banal na pangalan, Ama. Karapat dapat ka sa aming mga papuri at pagsamba. Salamat sapagkat nadarama namin ang iyong banal na presensya sa aming mga awitan. Nagpapasalamat po ako sa araw na ito na kami ay nakating sa iyong gawain. Nawa ang mga salitang aming maririnig ay hindi lamang mapakinggan, kundi magatid ito ng iba yung kalakasang espiritual sa bawat isa, samantala kaluwalhatian at karangalan naman sa iyong banal na pangalan. Dalangin ko na maunawaan ng lahat ang mensahe ng mabuting balita ng may bukas na puso. Itago nga po niyo ako, Panginoon, sa iyong abang lingkod, sa iyong likuran, at tanging masilayan lamang nila ay ang iyong kaningningan. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Lord. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang po ng mga tao ang Pasko ng Pagkabuhay o yung tinatawag na Domingo de Pascua. Ang problema ay kung naunawaan nila ang mensahe sa likod ng kanilang pagdiriwang. Sana naman naunawaan nila kung bakit mayroong nabuhay na mag-uli at kung bakit nabuhay. Anyway, hindi po yan ang ating paksa ngayon. Sino po sa inyo ang minsay nakatanggap ng imbitasyon? No, halimbawa, imbitasyon na may kinalaman sa reunion, birthday, anniversary, wedding, o kung ano man pang okasyon. I'm sure nakatanggap kayo ng invitation. No? Amen po ba? Amen. So, maaaring simpleng imbitasyon po ito, no? Ng isang kakilala o kaibigan para magkapilang kayo. Posible ring maging daan ito ng mabuting pagkakaibigan. No? Maaari namang imbitasyon ito ay para sa isang date na maaaring humantong sa pag-iibigan ng dalawang puso. No? Iba't iba pong imbitasyon. No? Ang imbitasyon ay isang kahilingan, no? Isang pagpapaabot ng paanyaya sa sino man na sumama sa isang partikular na kaganapan. Ang isang simpleng imbitasyon ay maaaring magbigay ng pangmatagalang epekto, no? Ng isang mabuting relasyon. Bukod pa po dito, kapag nakatanggap ka ng imbitasyon gaya ng kaarawan o kasal mula sa isang kaibigan, no? Madalas binibigyan natin ito ng sapat na panahon at importansya. No? Natitiyak ko na marami sa atin na nakaranas na ng imbitasyon mula sa kanino man. May isang bagay tayong napapansin tungkol sa imbitasyon. Ang isang imbitasyon po ay nagpapadama na espesyal ka. No? Mahalaga ka, kaya binigyan ka ng importansya. Ano pa? It makes us feel wanted and accepted. Kaya nga, ang imbitasyon po ay isang mabisang paraan para makaugnayan natin ang iba. Halimbawa, inimbitahan ng isang lalaki ang isang babae para sa isang date. Inimbitahan ng negosyante ang kanyang kliyente para mananghalian. O kaya naman inimbitahan ng kapatid ang isang kaibigan para mamasyal. O inimbitahan ng isang pamilya ang isa pang pamilya, no, sa isang hapunan. Kaya ang pag-iimbita ay mahalaga at hindi katakatakang matagpuan din po ito sa Biblia. Yes. Katunayan, ang Diyos at ang Panginoong Hesus ay kapwa nagpaabot ng imbitasyon sa tao Amen po ba? Yes. Ang mga tao ay nagpaabot din ng imbitasyon
sa kanilang pamilya at mga kaibigan na ginagawa natin, no? Yung mga friends natin, kakilala, kapitbahay, etc., no? Sa paksa natin ngayong umaga, titignan po natin ang ilan sa mga imbitasyon na matatagpuan natin sa Biblia. Simulan natin at ang pamagat ng ating paksa ay the power of an invitation. No? Ang kapangyarihan ng isang paanyaya o imbitasyon. No? Alam na po natin ngayon na ang Diyos ay nagbigay ng banal na imbitasyon sa tao. Tingnan natin po sa Roman number 1, yung tinatawag nating divine invitations. No? Sino po ba ang inimbita ng Diyos? No? Letter A, God invited sinners. No? Ganyan po ang ginawa ng Diyos. No? Inimbita niya, inanyayahan niya yung mga taong makasalanan, mga taong magulong buhay, malayo sa Diyos. No? Ganito po sinasaad sa Biblia mula kay Propeta Isaias sa 1:18 hanggang 19. Ito po ang imbitasyon. Sabi niya, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasain ninyo ang ani ng inyong lupain. No? Ano po ang mapapansin natin sa mga talatang binasa natin? No? Isang bagay po ang mapapansin natin. Mapapansin natin na nagbigay ng paanyaya ang Diyos tungkol sa kapatawaran at paglilinis ng mga tao sa Juda at Jerusalem. Doon po nauukol yan, yung panawagan na yan. Gayunpaman, malinaw na ang pagpapatawad at ang paglilinis ng Diyos ay meron pong kondisyon. Narinig nyo na yung word na condition, no? Noong mga nakarang preaching ko, binabanggit ko yung conditional, no? Madalas kasi sinasabi natin, wala nang kondisyon, ano ha? At dito po, sinasaad na kung susundin natin siya, o susundin nila siya, yung ina-address ng paanyayang ito. No? Inilarawan ni Isaias ang mga kondisyon para sa pagpapatawad po ng Diyos at ang mga kahinatnan ng hindi pagsunod sa Diyos. No? Tingnan natin doon sa may Isaias 1:19 naman hanggang 20. Sabi rito, kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasain ninyo ang ani ng inyong lupain. Ang linaw naman no? Kung susunod kayo, sabi niya sa mga taga-Juda at Jerusalem, no? Sabi sa 20, ngunit kung susuway kayo at manghihimagsik, tiyak na kayo mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. Hindi po nagkulang ang Diyos sa mga tao sa kanyang mga pagpapahayag. Hindi rin siya nagkulang sa pag-anyaya sa mga tao na lumapit sa kanya. Pero ang tao nananatiling bingi hanggang sa panahong ito. No? Nagalok ng kapatawaran ang Diyos sa mga taong makasalanan na handang sumunod. Pakinggan niyo mabuti, no? Handang sumunod. No? Hindi ba niyo napansin, tatamasain ng tao ang masaganang buhay kung susunod lang siya sa Diyos. Hindi lamang po, katunayan, hindi lamang sila ang iniimbita ng Diyos. Meron pa po. Ano pa bang iniimbita ng Panginoon? Sa letter B, sabing ganon, God invited the destitute. Ito po yung mga taong naghihikahos. Kulang, hindi sapat. No? Pati itong mga taong naghihikahos ay inimbitahan din ng Diyos. No? Kaya mapapansin natin na ang Diyos ay hindi po nagkukulang at hindi nagtatangi. No? Basahin natin sinabi ni Isaiah sa 55 mula 1 hanggang 3. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay lumapit din dito. Bumili kayo ng pagkain at ito'y kainin ninyo. Bumili kayo ng alak at gatas kahit walang salaping pambayad. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang mga perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Makinig kayo at lumapit sa akin. Sundin ninyo ako
at magkakaroon kayo ng buhay. Isang walang hanggang kasunduan ang gagawin natin. Pagtitibayin ko ang aking walang hanggang pag-ibig kay David. Nakita niyo, laki ng area ng sinasakop ng imbitasyon ng Panginoon. Even the destitute, no? The poor. Parang ganyan dito, no? Maraming mga tao na talagang naghihikahos, maraming taong naghihirap, no? Inimbitahan niya mga taong makasalanan, mga taong nagnanais na magkaroon ng buhay na kasiyasiya, no? God can offer so much, no? Hindi lamang sila ang inimbitahan ng Diyos. Meron pa. Letter C, Jesus invites the weary and heavy laden. Weary and heavy laden. Katunayan, 3 beses na nagpaabot ng imbitasyon ng Panginoon sa mga tao. No? Ang unang imbitasyon niya ay imbitasyon tungkol sa kapahingahan. Rest. Ang pangalawang imbitasyon niya ay tungkol sa pagiging alagad. No? Ang ikatlong imbitasyon ay ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos. No? Inimbitahan rin niya yung mga taong nahihirapan at nabibigatang lubha sa buhay. At alam natin na maraming tao na nasa ganitong kalagayan. Nakikita natin ito mismo sa ating kapaligiran. Nahihirapan, naghihikahos, salat sa maraming bagay, trabaho ng trabaho, pero hindi makaahon. Magulo ang pamilya, walang pagkakasundo, nabibigatan sa buhay. Hindi alam kung paano makakaraos sa maghapon. Ganito po sinabi ni Jesus sa kanila, itong mga taong ito. Mateo 11:28-30. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang luba sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Napakalinaw po niya, no? Sino po yung dapat lumapit? Yung mga taong nahihirapan. Mga taong nabibigatang luba doon sa kanilang mga pasanin. At ang pangako ng Panginoon, pangako po niya sa kanyang mga labi nagmula ang pangakong ito, sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano sabi pa niya sumunod? Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Inulit po niya for the second time. God is offering something big. Hindi alam ng tao ito. Biro mo, ipinagdiriwang nila yung araw na ito nang hindi naman nila naintindihan kung bakit nila pinagdiriwang. No? Nabuhay na mag-uli. No? Domingo de Pascua. No? Sayang, no? Na-miss po nila, no? Gusto lamang nila magkaroon ng mga okasyon na katulad niyan na mukhang sound biblical, no? Parang spiritual. But in essence, said sa lupa, wala pong maliwanag na pahayag tungkol diyan, no? Twice, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, no? And the verse 30, sabi niya, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. In short, yung pong mga inuutos ng Panginoon sa atin, hindi naman siya mabigat eh. Napakagaang naman talagang dalhin yan eh, no? Ewan ko kung sino nabibigatan, no? Pero simple lang po, no? Yung pamatok niya, magaan. Yung pinapapasan niya sa atin, hindi niya papapasan yung mga bagay na hindi natin kaya. Kaya nga, ipinapapasan niya yung alam niyang kaya natin, no? Halimbawa, isang batang 6 na taon, hindi mo naman pakakarga sa kanya isang balding tubig, di ba? Siguro, yung 1 galon lang siguro, no? 2 galon, maaari siguro. Pero isang balde, hindi mo gagawin yun. Lalo naman ang Diyos, marunong Diyos at makatarungan, yung pinapapasan niya sa atin, alam niya na okay lang, kayang-kaya natin to. Pero ang problema, napansin ko, marami sa atin ang ayaw sumunod. Meron pa rin pong mga ayaw sumunod, no? Yung simpleng pinapapasan ng Diyos sa kanila, ayaw nilang pasanin, no? Mapapansin po ninyo, ang pambihirang relasyon ni Jesus sa Ama at ang imbitasyon sa mga tao na naghahanap ng kapahingahan ay
matatagpuan lamang sa Kanya. Wala po kasi ibang panggagalingan yan eh. No? Yung kapahingahan, tanungin mo yung mga nagtatrabaho. No? Halimbawa, ngayong mahal na araw, itong nakaraang araw, mahal na araw, tawag nila. Yung mga tao, nagbakasyon sa probinsya para magpahinga. Hindi po eh. Pag-uwi niyan, pagod lahat yan. Alam niyo ba yun? Once na nag-travel ka, masarap pa nga sa bahay. No? Once na nag-travel ka, ako nga pala yung nagpunta sa kapatid ko sa Nagoya. Kasama ko si Brother Cheng. Kita kami, for almost 30 years kami hindi nagkikita. At nagkasama kami. Alam mo, nakakapagod po eh. No? Sa akin, ang hassle yung from the house to the airport. Pagpasok mo sa airport, alam nyo na pa yun, yung hahanapin yung passport mo, hanapin yung itinerary mo, no ha? Tapos, kakapaan ka ron, lalapag mo yung mga gamit mo. Kumisan, depende sa mga taong namamahala, minsan pahubad pa yung sapatos mo, no? Pagdating mo ron, pipresenta mo yung yung passport mo, titignan ka nung Ano po, tapos, kasi 3 hours before, dapat nandun ka na sa airport eh. Hassle. Tapos pagdating mo ron, siyempre, aga, for example, umalis kami ang biyahe namin 7 ng umaga. Alas 3 ng umaga, umalis na kami sa bahay. Sipin niyo po yun, wala kang tulog. For that purpose only. Pagbalik, times 2 mo lang yun. Pagod ka. Sobrang pagod talaga. Sabi ko, ano ba nakukuha ng tao pag nagta-travel siya? Di ba gusto mo mamahinga? Gusto mo punta ng Boracay? Gusto mo punta ng Pero pag uwi mo, alam mo, pagod na pagod ka. Hindi ka nakapagpahinga. Di ba? Wala kasing kapahingahan sa mundong ito eh. Ang tanging kapahingahan lamang na kay Jesus. Walang iba. Kung tayo ay nag-iisip ng kapahingahan sa buhay, kapatid, mag-shortcut ka na. Tanging ang landas na dapat tahakin mo, patungo kay Jesus. Kasi siya lang talaga ang makapagbibigay sa iyo ng kapahingahan. No? May-enjoy mo. No? Binibigyan din nito ang pangangailangan na lumapit sa Diyos ang tao sa pananampalataya na katulad ng pananampalataya ng isang bata. No? Tanggapin natin ang imbitasyon ni Jesus upang makasumpong ng kapahingahan at susunod sa kanyang mga aral. Samantala, hindi po ang ama lamang nag-imbita, hindi lamang yung anak lamang, hindi lamang ang mga apostol. No? Alam niyo, ang banal na Espiritu ay nag-imbita rin. No? Later, titignan natin. The Holy Spirit invites the thirsty. Yung mga nauuhaw daw. Alam niyo, ang daming tao nauuhaw sa mundo. Alam niyo, uhaw sa pagmamahal. No? Alam niyo, hindi po pagkain tinutukoy dito, hindi tubig. Talagang uhaw sa pagmamahal. No? May mga tao na lumaki na walang kasama sa buhay. May mga taong lumaki na walang support. Alam niyo yun? May mga tao na kahit na anong pagsisikap nila, gusto nila mag-aral, hindi sila nakapag-aral kasi nga salat, kulang, no? Marami, no? Maraming mga anak na lumaki, wala ang magulang. Hindi nila naranasan yung na-experience yung love ng papa niya, ng mama niya, o ng tatay niya, o ng nanay niya. Hindi niya naranasan. Salat, kaya, wow. Siguro sila tanongin mo tungkol sa pag-ibig, sa pagmamahal, wala silang masasabi kasi hindi nila naranasan yung love eh. Wala silang karanasan sa pag-ibig. Sabi niya, ikaw, kamusta ka? Yung tatay mo, ano ba? Maaga namatay yung tatay ko. Hindi ko naranasan kung sino siya at kung paano siya, etc., etc. Maraming ganyan. Maraming ganyan tao sa mundo. Alam niyo? Maraming uhaw. Kaya dito, sabi nga natin kanina, the Holy Spirit invites the thirsty, no? Basahin natin sinasabi ng Pahayag 22:17. Sabi rito, sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal. Ayan, makaka-relate kayo rito, no? Hali kayo. Lahat na nakakarinig nito ay magsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sino mang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Doon sa mga matatagal na mga Kristiyano,
na umatin sa church, no? Naintindihan po natin kung ano sinasabi ng banal na Espiritu. I don't need to explain it further. No? Kung kayo ay mga regular na dumadalo sa church, alam niyo to, ma'am, sa mga pag-aaral na discuss to. Ang talatang ito po ay para sa lahat ng mga nagdanais ng tubig ng buhay. Alam mo yung tubig kasi, importante yan eh. Minsan kahit wala kang kanin, walang ulam, no? O walang pagkain for that matter. Pero meron kang tubig, nakakaraos ka. Nababalitaan niyo siguro yung mga nag-crash na aeroplano, nag-survive for 322 days, no? Yung mga taong mga naglalakbay na nasiraan sa daan, no? Tubig lang ang bumubuhay sa kanila. Kaya yung tubig na to ay walang bayad, no? Nakikita natin na ang mensahe po ng Diyos ay kadalasang nasa anyo ng isang invitation. Palaging gano'n, meron siyang invitation. No? Halika kayo. Ayan, gano'n, no? At hindi tayo dapat magtaka na ang mga lingkod ng Diyos ay madalas na inaabot ang mga naliligaw sa anyo ng invitation. Punta natin yung second part. Sa pamamagitan ng human invitations. No? At ito po'y, hindi basta nangyari, ito po'y hinulaan. Ito po'y, letter A, it was prophesied. No? Maraming tao ang darating isang araw at magsasabi na, halika, umakyat tayo sa bundok ng Panginoon. Ito po yung mababasa natin sa Isaiah 2, mula 1 hanggang 3. No? Ito ang pangitain ni Isaiah na anak ni Amos tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Dalawang lugar yung binabanggit, Juda at Jerusalem. Kaninang naunang binasa natin, Juda, Jerusalem din po yun. Sabi po sa verse 2, sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol. Darag sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Dumating na po yan. Ito po'y matagal na. Biblically, matagal nang sinabi ito ng propeta at ito po'y nangyari na. Tulad po ng nakita ni Isaiah, marami po ang nag-iimbita sa kanilang mga kaibigan upang marinig at matuto sa mga aral ng Diyos. Yung mga effort natin, no? Uy, punta ka sa church. Sunday bukas, wala ka bang gagawin? Sama ka sa akin, punta tayo sa church. No? These are mere invitations. But you know what? It's very effective. Alam niyo, minsan, may mga tao na may mga problema sa buhay. Hindi po alam gumising sa umaga, uminom ng kape. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nangyari na ba sa iyo yun? Yung nag-ayos ka pero parang wala kang pupuntahan. Sino po nakaranas ng ganyan? Ako naranasan ko kasi yun eh. Yung bis na bis ka tapos saan kaya masarap pumunta? Hindi mo alam saan pupunta. Di ba? Yung mga taong yan, pag nadaanan mo, sabi mo, wala ka bang gagawin? Wala eh. Wala nga ako pupuntahan eh. Sama ka sa akin. Effective po yan. At kumisan, yung mga pamamaraan ng imbitasyon na yan, ang ginagamit ng Diyos. No? Yung ganong kalagayan, ginagamit ng Diyos yung para yung taong ito ay madala sa church. Pero kung hindi ka nag-imbita, sayang, di ba? Sayang. Yung madaanan mo, imbitahan mo. Di ba? Yung kasambahay mo, oy, di ba kayo babangon dyan? Alaga, punta tayo sa church. Masarap sa church. Makakapakinig tayo ng ano-anong mga karunungan. Di ba? Imbitasyon lang. No? Huwag tayong magsawa na mag-imbita. At ito po ay pinapractice talaga. Ito po ay ginagawa talaga noon hanggang ngayon. Letter B, as practice. As prophesied, as practice. No? Katunayan, mahaba-haba na po ang kasaysayan ng Biblia at ito po ay ginagawa talaga ng mga alagad noong panahon na yun ng ating Panginoon. No? Katunayan, inimbita po ni Andres si Pedro. Kilala niyo si Pedro, kilala niyo si Andres.
na inimbita niya na makipagkita sila kay Jesus. At ganito po sinasabi ng aklat ni Juan sa 1:40 hanggang 42. No? Pakinggan nyo. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Tingnan niyo po yun, no? Tapos, unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Pansinin niyo po yun. Sinabi niya, nakita na namin ang Mesiyas na ang kahulugan ay ito ay Kristo. No? At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Ano po yung naging daan para makita ni Pedro si Jesus? Isinama siya ni Andres. Nakita niyo po yun? Biblical po siya. Ikaw, ilan na naisama mo sa church? Ilan na nadala mo sa paanan ng Panginoon? Nabilang mo ba? Naalala mo ba? Nandiyan pa ba sila? Ba mga inimbita mo, buhay pa? Ayan. Mahalaga po yan. No? Yung mga taong inimbita mo sa church, habang tumatagal sa church yan, hindi na makakalimutan yan. Maalala nila isang araw na, kaya ako nasa church, inimbita ako ng kapatid na yan. Alam mo, nag-invite sa akin si sister, si brother ganito. Hindi ko nila makakalimutan yan. Kasi yan ang kauna-unang pangyayari sa buhay nila na hindi nila akalain. No? Kung mapapansin nyo, sa pangyayaring ito, ano po nangyari? Kumilos kaagad si Andres at hindi siya nagpaliban. Kaagad, ginawa niya. Hindi niya sinabi na, bukas na lang siguro, daanan ko kaya bukas. Aagahan ko na lang. Hindi po eh. Kaagad, kumilos siya, no? Una niyang pinuntahan ng kanyang kapatid na si Pedro, yung kapatid niya, no? Mahalaga talagang unahin natin ang mga mahal natin sa buhay na makakilala sa Panginoon, lalo na yung malayo sa ating piling. Nakaupo kami sa park ng kapatid ko, si Geraldine. Alam niyo, nakasingit yung ebanghelyo. Pagod na pagod ako, sakit ng paa ako. Sabi ko, kasi Geraldine yung tawagin ko, Jerry. Sabi ko, sabi ko. Kasi binanggit niya doon, nakita mo yung lugar na yun, simbahan yun. Nagsisimba ko ron. Sabi ko sa kanya, anong ginagawa mo sa simbahan? Tumatawag ako sa Diyos. Anong sinasabi mo sa Diyos? Humingi akong tulong. Alam mo ba kung ba't akong malakas? Tinutulungan niya ako. Kilala mo ba yung Diyos na tinatawag mo? Si Jesus. Sabi sa akin gano'n. Jesus. Si Jesus ba, personal mo nang kilala? Sa kanya ako tumatawag, hindi naman ako pinababayaan. Kaya nga, hindi ako nagkakasakit eh. Ang ganda po ng pag-uusap namin, very normal. Alam mo, sabi ko, di ba pinadalang kita ng link? Sabi ko, panoorin mo linggo-linggo o araw-araw yung mga pinadala ko sa'yo at mababago ang pananaw mo tungkol kay Jesus. Mas makikilala mo siya ng lubos. Oo nga, nasaan na ba yung, nilabas yung cellphone niya? Hindi ko maintindihan to, gano'n. Kasi nung pinanood po niya, pinindot niya, di ba meron mo ng paalala o paunawa? Yung haba ng paunawa natin eh. Sabi niya, hindi yata magtutuloy ito, puro ganito lang to. Ay, nalaman niya. Sabi ko, baya mo lang. Bigla nung ba si Pastor Chris? Si Christian to sabi ko, yan nga yan. Sabi ko, every Sunday, panoorin mo yan. O araw-araw, pag wala kang ginagawa, lalo ngayon, pag umuulan, hindi ka naman lalabas ng bahay, manood ka niyan. Tapos sinyeran ko na po siya. Siyempre, mahabang istorya po yon. Pero, siyempre, medyo may konti pa kami pagtatalos na alala ko, hindi nga pala ako dapat makipagtalos sa kanya. Kasi, di ba, baka umatras eh. Kailangan sa kanya ay magalang at mahinahong pagsasalita para matanggap niya. So, finally, tinanggap naman po niya at yun nga, panonoorin na rin niya. Ngayon ako, dahil meron na kaming contact, lagi ko sa kanyang ipapaalala. Panoorin mo to para lubos mo makilala si Jesus. Ganun lang po mga kapatid eh. Malaking bagay sa akin to. No? Kaya yung Nagoya parang bonus lang po sa akin yan. Ang importante, nakita kami ng kapatid ko.
at nakuha ko yung aking birth certificate, no? At nagkaroon kami ng pag-uusap na magkapatid. Ano po yung bonus sa akin yun? Nakakatuwa po, no? So dito, pansinin niyo, no? Yung Andres, nung marinig niya, no, itong mga bagay na ito, hindi siya nagpabukas, hindi siya nagmamaya, no? Kagad niyang inimbita. Isinama niya ang kanyang kapatid kay Jesus, no? O sino ngayon na mag-aakala na mas magiging malapit pa si Pedro kay Jesus? Biro mo, si Santiago malapit din naman siya kay Jesus, pero compare mo yung dalawa, mas malapit si Pedro kay Jesus, no? Nakapagtataka para sa isang Kristiyano kapag nagpabaya tayo sa ating sariling sambahayan. Alam niyo ba yon? Sa sambahayan niyo ba meron pang hindi born again doon? Naku mga kapatid. Tumatakbo ang araw, parang metro ng taxi yan. Huwag niyong, lalaki po yan. No, ha? Huwag niyong pabayaan. At baka yan tumigis ang puso. Yung mga member natin sa sambahayan natin, imbitahin natin. Gumawa tayo ng paraan. By all cost, kailangan gawa tayo ng paraan. No, ha? At kailangan nating pagsikapang abutin sila. No? Let us invite them. No? Tingnan natin halimbawa si Felipe. No? Inimbita niya si Nathaniel para makipagkita kay Jesus. Isa pa to, ha? Tingnan niyo. 1:1:43 hanggang 46. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi na Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Felipe ay taga Betsaida, tulad nila Andres at Pedro, isang lugar lang sila Malapit sa may tabing dagat. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. Sabing ganon. May mabuti ba maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Tingnan niyo po yung conversation na yan. Familiar kayo. Ganyan-ganyan po yung mga conversation natin sa labas. May mga tao na kapag inimbita mo, madalas magtatanong, may mabuti pang pagkakitaan dyan. Di ba? Yayaman ba ako dyan? Di ba familiar kayo dyan? Pag inimbita mo? Bukod pa rin sa mga dahilan na may lakad ako Kaya mo next week. Bright ang mata. Kaya mo next week. Ha? Pero hindi naman dating yun. No? Mga taong yan. No? O kaya, attend ako sa church. Ano ba meron doon? No? 2 bagay ang maaaring maialok ng Kristiyano sa mundo. 2 bagay. Una, ang magkaroon ng tunay na kaugnayan ng tao kay Jesus, ang Diyos na lumakad sa gitna natin, at ikalawa, biyayang ginagawa tayong katanggap-tanggap sa Diyos sa halip na mapahamak. Huwag nating maliitin yung mga ganyang imbitasyon. No? Kung mayroon kang kaibigan at nakikipagbuno sa kasalanan, huwag mong pabayaan sila. Huwag mong hayaan mo siya. Buhay niya yun. Huwag po. Sa halip, imbitahan mo silang makipagkasundo kaagad sa Diyos tulad ng alok ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan. Sabi mo, alam mo, Brad, nakikita ko parang pagod na pagod ka. Bakit hindi mo suko ang buhay mo kay Jesus? Alam mo ba nung araw, ganyan din naman ako Minsan kasi may mga pride sila Pero magandang gawin mong halimbawa yung sarili mo para buhay na buhay yung paanyaya. Kasi ganyan ako nung araw, tumatanggi ako. Pero alam mo ba, nung dumalo ako, doon ko lang nasumpungan ang kapayapaan, ang kapahingahan na hinihingi ko sa Diyos. Yung pala matagal nang iniaalok ng Panginoon yun sa mga tao. Ang mga tao lamang ang nagpapabaya at nagmamalaki. Di ba? Ganon din ang gawin natin. No? Sino pa ang nagpaabot ng imbitasyon sa mga tao? Kung matatandaan nyo, yung babaeng Samaritana, sino kakatanda sa inyo? Di ba? Inimbitahan niya ang kanyang mga kapitbahay. Matapos niya makausap ang Panginoon. Tuwan-tuwa siya. Alam mo, sa sobrang excitement niya, naiwan niya yung banga. Kaya siya nagpunta sa balon para kumuha ng tubig. Remember? Yun ang reason ba't sila nakita nung ni Jesus doon sa may balon Yung balon na yung gawa nila, Isaac yun. No? Nung makita niya si Jesus at nakausap niya, ang ganda ng mensahe. Naintindihan niya. At sa sobrang excitement, sige na po, sige, uwi na ako, kailangan malaman ng mga taga roon yung balitang ito. Naiwan yung banga niya.
No? Basahin natin sa 1:4, 28 hanggang 30. Tingnan nyo. Iniwanan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. Pumunta sa bayan, ha? At sinabi sa mga taga roon, hali kayo. Tingnan nyo, hali kayo. No? Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Simple invitation lang po yun. Hali kayo. Kinuwento niya ron eh. Alam mo ba itong taong ito, nahulaan niya lahat? Nalaman niya kung ilan yung naging asawa ko na? Alam niya ang buhay ko? Hindi. O, di ba? Nagtataka yung mga tao dahil hindi ho pangkaraniwan yung ganon. Kaya yung mga tao, sabi, lumabas ng bayan at nagpunta kay Jesus. Simple-simple lang. Hali kayo. Kapansin-pansin po yung excitement ng babaeng ito. At dahil sa imbitasyon niya, lumabas ng bayan ng mga tao at nakipagkita kay Jesus. Napakahalaga ng imbitasyon. Ayun. Ngayong umaga, alam ko nag-iisip ng ilan sa inyo, oo nga, no? Ba't nga ba hindi ko imbitahin si ano? Kasi tagis ng ulo nun eh. Di bale, basta imbitahin ko lang. At this point in time, kung nag-iisip-isip na kayo, no? O, sino pa nag-imbita? Sino pa yung nag-imbita? Biblical lahat ito sinasabi ko sa inyo. Hindi ito gawa-gawa natin, ano? Hindi ito gawa-gawa ng tao. Sino pa? Si Mateo, na tinatawag na Levi. Ano ang ginawa niya? Iniwan niya ang lahat ng kanyang ginagawa at sumunod at naglingkod kay Jesus. Bakit? Ano po nangyari? Nagadug siya ng malaking handaan sa kanyang bahay. At ginamit niya po yung okasyon na yon para imbitahin yung mga tao para ipakilala si Jesus sa kanila. Huh? Huh? Tax collector si Mateo, di ba? Iniwan niya yung trabaho niya. Bukas na lang, wala na muna ngayon. Sige, bukas na. Huh? Pero hindi na siya bumalik sa trabaho. Nagpatuloy siya sa pag-iimbita at nakagawa siya ng aklat. Siya ang unang-unang aklat sa Ebanghelyo. No? Ano po nangyari? Basahin po natin ang nangyari sa Lucas, Kabanata 5, 27 hanggang 29. Ano sabi? Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Jesus, sumunod ka sa akin. In-invite niya si Mateo. Si Mateo, hawak yung mga pera. Lika, sumunod ka sa akin. Ano nangyari? Tumayo nga si Levi. Iniwan ang lahat. Lahat iniwan. At sumunod at naglingkod kay Jesus. Glory to God. Tapos, si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang mga maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao, mga tax collector. Kinamumuhian ng mga tao yan, yung mga tax collector na yan. Yung pala, mabuboard na isang araw. Maraming mga tao. Isipin nyo, gumasos po siya sa kagustuhang maimbitahan yung mga tao, ha? Kasi alam niya, exciting eh. Pag narinig lang salita sa Jesus, ha? Inimbitahan niya yung mga tao. Mapapansin natin na ang mga inimbitahan niya ay yung kapwa niya makasalanan. Meron pa. Takitin niyo po yung hindi matapos-tapos yung imbitasyon na to eh. Meron pa. Si Cornelio, sino nakakatanda sa inyo? Si Cornelio po, inimbitahan niya ang kanyang pamilya. Oo, pamilya raw. At mga kaibigan para mapakinggan si Pedro sa isang Bible study. Amazing, di ba? Inimbitahan niya yung kanyang buong pamilya at yung mga kaibigan niya para lang mapakinggan si Pedro sa isang Bible study. Get nyo? No? Naimbitahan mo na ba yung mga miyembro ng pamilya mo at mga kaibigan para sa isang Bible study? Sino sa inyo nag-imbita na ganyan? O yun, kayo, sama kayo sa akin. May Bible study, darating sila, gano'n. Basahin po natin ang pangyayari para lalo natin maintindihan kung ano nangyari. Mga Gawa, Kabanatang 10, 24 hanggang 25. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Kasarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Tingnan nyo, pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Tingnan nyo, pwede natin kopyahin yan. Hindi mahirap intindihin. Ayan, Naghintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga... Kasi na-invite si Cornelio eh.
Ang ginawa naman ni Cornelio, nag-imbitar na ng mga kapamilya niya at sa mga kaibigan niya. Di ba? Oh. Ano nangyari? Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap ito at sinamba. No, ha? Meron pa, mga gawa, Gs 33. Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao. At salamat naman at kayo pumarito. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipinapasabi ng Panginoon. Mahalaga po yan. You know, every day, God has a message for us. Every day. Nabanggit ko nga ka na, sabi ko, sana yung mga tao sa church na walang ginagawa, umattend po kayo ng morning devotion. May narinig ako nagsasabi na masyado daw mahaba. Para daw preaching. Bueno, kung ganyan lang ang dadahilan natin para hindi kayo maka-attend, mula po bukas, ako po mag-uumpisa ng morning devotion, ako po naka-assign bukas, 30 minutes to 45 minutes lang po. Kasi nakita ko nga mahalaga sa inyo yung oras ninyo. Sige, pero hindi dapat masayang yung araw na hindi kayo nakakadalo. So tomorrow, you attend yung mga walang ginagawa, walang trabaho, no? Andun lang naman kayo, housework lang. Minumungkahi ko na dumalo kayo bukas. Hali kayo. Umattend kayo. No? 30 minutes. Pinakamahaba na po yung 45 minutes. Pero in my case, gagawin ko po 30 minutes lang yon. Ito po ay parang inspirational lamang. Para paglabas nyo ng pintuan yan, pagbaba nyo ng hagdanan, may joy kayo sa puso nyo, babaunin nyo, saan man kayo pupunta, at malalaman nyo, maintindihan nyo na kasama nyo ang Diyos sa araw na yon at pinagpala kayo. No? Bukas, 8 o'clock hanggang 8:30 lang po. No? Nakikita natin, dahil dito marami ang nakakilala kay Jesus. Dahil po sa mga imbitasyon na yan. Maaari itong mangyari ngayon at mapatunayan na kung gagawin natin, mapapatunayan natin. Kailangan natin isaalang-alang ang mga nabasa at narinig natin ngayong umaga. Ilan yung mga imbitasyon na binasa natin. Puntahan natin yung Roman number 3, talakayin natin yung the power of an invitation. Okay? Ang imbitasyon po ay inulit ng maraming beses sa Ebanghelyo ni Juan. Hindi natin tatanungin kung ano nangyari sa pagkikita nila Jesus at Juan. Ngunit ituturo nito sa atin ang sagot. Ano po ang sagot? Natagpuan nila si Jesus. Kaya kung nag-aalinlangan at naguguluhan ka sa iyong relihiyon ngayong umaga, tanggapin mo ang imbitasyon na ibinigay sa ni Jesus at ng kanyang mga alagad para makilala mo kung sino talaga siya. No? Simulan mo ang paghahanap. Alamin mo ang iyong sarili. No? Kilalanin mo kung sino ka, hanapin mo at masusumpungan mo ang Panginoong Jesus. Letter A, we have seen it work. Ito po'y nangyayari at nangyayari pa. Nalalaman natin na ipinaabot ng Diyos at ni Jesus ang kanyang paanyaya, kaya naligtas po yung mga kaluluwa. Nalaman din natin na ang mga alagad ay nagpaabot ng imbitasyon, kaya nadala nila ang mga kaluluwang ligaw kay Kristo. Karamihan sa mga tao ngayon ay naligtas dahil tinanggap nila ang imbitasyon sa kanila. Yun po ang rason. Kaya ako naligtas, tinanggap ko po yung imbitasyon sa akin. Kung wala po yung imbitasyon at hindi ako tumugon, hindi po ako naligtas hanggang ngayon. Doon sa mga taon nag-iya sa akin, merong isang tao na Christian, kumpare ko po yun, na nauna siya maging Christian, 3 months ahead. Nung maging Christian siya, yan yung sinama ko sa kanta, may isang kaibigan na sa akin pumasyal. Yun po yun, yung awit na yun. Totoo po yun. Siya yung dumalaw sa akin, ininyayahan niya akong umattend ng Bible study. Nung una medyo parang nawiwirduhan ako kasi kasama ko sa kalokohan yun eh. Pero mukhang seryoso siya eh. Sabi niya, pare, tignan mo to. Maninibago ka. Ako nga, nagtaka ako eh. Sabi ko, ano ba meron dyan? The same question. Basta sumama ka. Halika, sumama ka. Yung word ng halika. No? Sumama ako. At yun pong dahilan kung bakit ko nakilala ang Panginoon. Kaya kung bakit nagsimulang umusbong yung pananampalataya. And the second thing that happened is nung umattend na po ako ng evangelism crusade. Yun na po yun.
Sobra akong nauuhaw. Sobra akong nauuhaw. Gusto ko makaranas ng kapahingahan sa buhay. Pagod na po ako noong time na yun. No? Pero hindi mangyayari ito kung hindi natin gagawin. Kaya sa letter B, let us put it to work. No? Number 1, invite people to our church activities. Hali kayo at sumama kayo. No? Ulitin ko, yung sinabi ni Isaiah sa 2:3, sabi, maraming tao ang darating, sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Zion, magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Hali kayo, sabi nga. Ito naman, second part, sabi, hali kayo, tingnan mo. No? John chapter 1, verse 46. Ano sabi? May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika, tingnan mo. Yayaman ba ako pag umaten sa church nyo? Halika, tingnan mo. Halika, sumama ka. Ganun lang po ang sagot dyan. Huwag na kayo magpaliwanag. Huwag na kayo makipagtalo. Yayaman ba ako dyan? Para malaman mo, halika, sumama ka sa akin. Invitation po. Magandang invitation. No? Number 2, invite people to study the Bible. Kung meron kayong grupo 5 hanggang 10, hindi kayo marunong mag-lead ng Bible study, tell us. Sabihin niyo sa amin. Nakahanda po kami sa gawain yan. Kayo ang magbibigay sa amin ng trabaho. Gagampanan namin yung trabaho namin, pero kailangan namin ng tulong nyo. Kayo yung mag-i-invite. No? Hali kayo. Kasi yung Bible po, isang paraan din doon ng Diyos para magkaroon ng paliwanagan. Sabi po sa Isaiah chapter 1 verse 18, ano sabi? Sabi ng Panginoon, hali kayo at tayo magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kasi yung pong mga tanong ng mga tao sa atin, no, ang sasagot diyan Biblia. Hindi tayo ang sasagot. Lahat ng mga questions nila sa buhay, bakit may kahirapan? Bakit ganito ang buhay? Bakit may mayaman? Bakit may mahirap? Bakit hindi pantay-pantay? Lahat po yan may kasagutan. Hindi tayo dapat mag-alala na, naku, ayoko, baka hindi ko masagot yung mga tanong. Hindi po. No? Invite people to study the Bible. No? Ano pa po? Number 3, invite people to obey the gospel of Christ. It's not good to just listen and not obeying. Pag narinig natin, even old Christians, listen carefully. Pag narinig niyo ang tinig ng Diyos, sundin niyo. Wala kayong lugi. Sundin niyo. Magaang ang kanyang pamatok. Napakagaang. Yung pinag-aaral natin ngayon, itong paksang ito ay napaka-easy. At kung susunod lamang tayo, sasabihin nyo na, oo nga, magaang lang talaga. No? Invite people to obey the gospel as well as we should also obey the gospel of Christ. No? Ano sabi? Ano sabi ng Panginoon sa Mateo 11:28? Sabi niya, ito yung invitation niya, oh. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba, sa inyong pasanin. Kita niyo ba yun? Apektado ka ba dyan? Kasama ka ba dyan? At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito po yung pinakamagandang senaryo. Wala pang taong nag-offer sa akin ng ganyan. Wala pa. Nung dumating yung araw na yun, pagod na pagod ako. Hindi ko alam. Naubos po yung panahon ko sa sanlibutan. Pero, praise be to God, kasi hindi naman nahuli, no? At the age of 42, saka ko nakilala ang Panginoon. Late na po eh. Pero salamat, nagbigay ng daan pa ang Diyos sa akin. Hindi naman niya inisip na hindi na ako pwede o invalid. Ang Diyos talaga matyaga, no? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, nahihirapan na nabibigatan luba sa inyong pasanin. Meron pa po, Acts chapter 22, verse 16. At ngayon, sabing ganon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at manalangin ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kasi pag upon hearing the gospel of Christ,
marirealize mo kung sino ka. Anong klase kang tao? Saan ka nagmula? Bakit? At makikita mo, yung punto na ipaliliwanag ng Ebanghelyo na ang tao na katulad mo, katulad ko, ay makasalanan. At hindi po hopeless. There is always hope with Jesus. Kaya, napakaganda eh. Bakit natin pinababayaan ito? No? Bakit tayo nagpapabaya? Parang kontento na tayo na idinuduyan tayo sa ating mga upuan pagka-Sunday at masaya na tayo doon sa ating mga fellowship. What about other people? Wala ba silang karapatan na makarating sa church? Wala ba silang karapatang maligtas na kagaya natin? Sabi po sa number 4, never give up extending invitations. Pag hindi siya niyaya mo, hindi sumama, marami pong kaluluwa. No? Inanyayahan po ni Jesus ang mga nag-iisip at nag-aatubili. Anong gagawin mo kung ikaw yon? Ang isang imbitasyon ay posibleng magbago ng buhay ng tao, of which nangyari sa maraming buhay ng tao. Madalas kapag inaanyayahan sila, magdadahilan. No? Iniiwasan nila ang imbitasyon. Maraming mga dahilan. Talagang ganyan, kapatid. Kung ikaw ang inimbita, anong gagawin mo? Nangyari na po yan na maraming beses. Nangyari na po sa aklat ni Marcos. Basahin nga natin ang isang talinghaga. Ito, talinghaga. Lucas 14, 16 hanggang 21. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Tingnan niyo po yung laging word, halina kayo, halika. No? Number 17, 18. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahala, magpaumanin sa akin. Naksa. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares na kalabaw at kailangan masubukan ko sa bukid ang mga yon. Kayo na sana ang bahala, magpaumanin sa akin. Dahilan din, ano? Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, pare. Kaya hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Wala po tayong option. Pastor, ayaw sumama eh. May instruction, oh. Pumunta ka sa mga lansangan. Makikita mo dyan, masasalubong mo mga kakilala mo, kaibigan mo. Ayan, oh. Marami dyan ang mahihirap. Marami dyan, hindi po literal na lumpo. Lumpo na sila sa buhay nila, sa hirap. Hindi literal na bulag. Talagang bulag. Wala silang pagkaunawa. At yung pilay, yan po yung pinaglaruan ng demonyo. Marami niyan sa lansangan, sa looban. My goodness. Hindi mo mauubos yan. Ang dami niyan. Simula mo sa may sapote hanggang doon sa may reparo. Ang luwag ng bagong baryo. Pag tinignan mo sa satellite, sandamakmak na bahay po yan. Ang dami. Hindi tayo mauubusan ng taong pupuntahan. Ano po ang aral ng Lucas 4:16 hanggang 21? Kung hindi nila tinanggap ang imbitasyon, yung inimbita mo, no? Intindihin mo ang sinabi ng ikalawang bahagi ng Lucas 14:21. Ano sabi? Magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahirap. Inimbita mo, ayos sumama sa'yo, kaibigan mo, kakilala mo, kapitbahay. Marami. Pumunta ka sa lansangan, makikipot na daan. Ayun. Marami pa yan. Huwag kang magsasawa. Ayoko na, ang hirap pala mag-imbita. Hindi naman sumusunod, hindi sumasama. Of course. Hindi lahat ng tao ay makikinig sa'yo. Hindi lahat ng tao magbibigay ng panahon nila. No? Sinasabi ng teksto ang tungkol sa misyon ng Panginoong Jesucristo. Ano po yung misyon nito? Ang kanyang misyon ay abutin ang mga dukha, iligtas ang mga bihag, ibalik ang paningin ng mga bulag, at iangat ang buhay ng mga naaapi. Ang misyong ito ay may kaugnayan ngayon sa ating panahon, mga kapatid.
dapat nating italaga ang ating sarili sa pagtupad ng kanyang misyon. Kailangan nating i-extend ang invitation sa maraming tao upang maligtas sila. Wala nang dahilan. Christian ka? Yes. Gawin mo yan. Madali ba? Madali lang. Mahirap ba? Hindi. Napaka-easy. Yung mga pamilya rito na hindi kompleto, challenge ito sa inyo. Challenge ito. Pag hindi pa rin sila sumunod, yan ang gawin nyo. Tapos, pagkatapos dyan, balikan nyo uli siya. Hindi pa rin, balik kayo rito. Mahirap po ba? Hindi. Sometimes, no, kailangan maintindihan niyo po yung value ng, ano ba tawag doon? Kailangan kasi, mga kapatid, magpakumbaba tayo. Minsan kasi maangas tayo, mayabang tayong. Pag hindi kayo sumama sa amin, punta kayo ng impyerno. Kami puntang langit, magkaibang daan natin. Wala ho tayo maiimbita pagkaganyan. Huwag kayong manunumbat. Alam mo kung saan ka pupunta? May ngiti pa yan. Ngiting aso. Pupunta ka sa impyerno. Kami, glory to God. Wala kang maiimbita pagkaganyan. Sabihin mo sa kanya na ang Diyos ay mabuti. Na kaya nag-iimbita siya, gusto niyang maalis ka sa kahirapan, maalis ka sa pagkaalipin, maalis ka sa kasalanan. Makikinig yan. Huwag mong angasan. Huwag mong gamitin yung hindi na papakinabangan. Ingatan natin yung mga pagsasalita natin sa iniimbita natin. Alam mo, sabi ko kay Nene, yung tita ko nagpalaki sa akin. Ano sabi sa kanya? Nene, naghihirap ka ng buhay mo, hindi ka nag-asawa dahil sa akin. Sabi ko sa tita ko, pakinggan niyo po ito. Yung panahon mo, ginugol mo sa akin. Ikaw ang nagpaaral sa akin. Ikaw ang gumastos, baon ko, damit ko, ikaw ang namamalaan siya, etc., etc. Pinag-aaral mo ko. Ngayon, natuto kong magbasa. Natuto kong makinig ng katwiran. Makinig ka sa akin. Sabi ko sa kanya, mahal kita. Gusto kong maibalik sa iyo ang lahat ng kahirapang binigay mo sa buhay mo para sa akin. Gusto kong makabawi sa iyo. Makinig ka sa sinasabi ko at sinasabi ng salita ng Diyos. Of course, hindi po ganun kadali. Umiiyak po ako. Kasi nga, mahal na mahal ko siya. Anong gagawin ko kung di siya sasama, kung di siya makikinig? Nakakalungkot po. Ano? Pupunta ako ng langit, yung mahal ko andito na iwan sa lupa. Sa hirap. Nahirapan na nga nung buhay nung namatay na at binuhay na muli para parusahan. Lalo pang nahirapan, kawawa po sila. Kung may kasama ka sa sambahayan mo, anyayahan mo sila. Kausapin mo. Kung kailangan umiyak ka, kung kailangan magmakaawa ka, gawin mo yan. Huwag mong lampasan, huwag mong pabayaan. Yan ang ginawa ni Jesus. Ganyan ang ginawa niya. Magaang ang mission na ito. Remember, nung ating anibersaryo, naka 200 plus tayo. Tuwan-tuwa tayo. Sabi ko, 305. Sabi ko, bababayan. Kasi excited lang sila dahil anniversary. Ito mo yung mga nagpupunta ito, nagpa-practice. Tatay, nanay, mga kabataan, practice, araw-araw. O tingin nyo, wala anniversary, nasa sila. Kaya sabi ko, bababayan. Ngayon, dumating na yung panahon, challenge nyo ang sarili nyo. Ako bilang pastor, challenge ko kayo. Pakita nyo, patunayan nyo Christian kayo. Patunayan nyo kayo, niligtas kayo ni Jesus. At patunayan nyo sa sarili nyo na kung susunod lamang kayo, may bungang lilitaw, may bungang ibibigay ang Panginoon sa atin. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, kailangan natin gawin ang pag-iimbita sapagkat inutos to sa atin ng Panginoon. Siyempre, kapag tinawag natin itong personal na gawain, maaaring sabihin natin na mabigat na gawain to, kaya hindi natin ito magawa. Hindi po. Samantalang, simpleng pagpapaabot lang ng imbitasyon ang kailangan natin gawin. Let us invite them. At kung tatanggihan nila ang imbitasyon, ibigay natin ang imbitasyon sa ibang tao. Anong malay natin kung tutugon sila o hindi? Di ba?
Huwag nating i-underestimate ang kapangyarihan ng simpleng imbitasyon. From now on, let's begin to invite people. Tandaan nyo, binago nito ang buhay ni Pedro na kapatid ni Andres. Binago nito ang buhay ng mga hindi mabilang na libu-libong tao. Alalahanin mo na binago ng Ebanghelyo ang buhay mo at ang buhay ko. Marahil yung mga kaluluwang hindi naligtas ay napahamak dahil hindi sila naimbitahan sa church. Yung ba mga magulang mo at kasambahay ay naimbita mo na? Narito ba sila ngayon? Yung ba mga kapatid mo sa laman, lolo at lola, narito na sa templo ng Diyos? Ang Diyos at si Jesus ay naniniwala sa kapangyarihan ng isang imbitasyon. Inanyayahan tayong sumunod sa kahangahangang Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon, ang tanong ko naman, ikaw ba, nakaupo ko dyan, tinanggap mo na ba? Tinanggap mo na ba ang napakalagang imbitasyong ito? Alalahanin mo nangyari sa Acts chapter 2, verse 36 to 41. Ano sabi? Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagbag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nagdagdagan ang mga alagad ng mga may 3,000 katao ng araw ding iyon. Alam niyo, ito pong talumpati ni Pedro ay nagtapos sa kamanghamanghang pangako na ang kanyang mga tagapakinig ay tatanggap ng Espiritu ng Diyos at magiging bahagi ng bayan ng Diyos. Ang pakiusap po ni Pedro sa kanyang mga salita ay, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa tiwaling henerasyong ito. Tandaan nyo, hindi natin maililigtas ang ating sarili sa pamamagitan ng anumang aksyon na ating gagawin. Wala po tayong kakayanan. Ang kaligtasan ay libreng bigay ng Diyos. Hindi isang bagay na magagawa natin sa ating sarili, kung saan ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing ito. Ang isang mas mahusay na pagsasalin ay dapat hayaan ang Diyos na iligtas ka mula sa tiwaling henerasyong ito. Ginagawa niya ang gawain upang maligtas tayo kung hindi ka tatanggi sa kanyang imbitasyon. Tinanggap mo na ba si Jesus talaga? Kayo mga bago. Kung hindi pa, ano pang hinihintay nyo? No? Iniimbitahan ka ng Panginoong Isus sa umagang ito upang tanggapin siya. Tanggapin mo ang sinabi niya sa Mateo 11:28. Makinig po kayo mga panauhin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lupa sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ngayong umaga po, iniimbita ko po yung mga taong nais makipag-isa kay Jesus. Pakitaas lang ang kamay ng mga gusto makipag-isa. Kung seryoso ka talaga, taas mo ang kamay mo. Yung mga hindi pa, wala pa kay Kristo, hindi pa tinanggap si Kristo personally, o baka nahihiya ka pa, hindi pa inihayag sa madla na nakiisa ka na kay Kristo. Ngayon ang time, patunayan mo, taas mo ang kamay mo, na tatanggapin mo si Kristo. Hindi mo siya ikinahihiya. Okay? Oh, sino? Yung mga gusto tumanggap sa Panginoon ngayong umaga at hindi niya ikinahihiyan, tanggapin si Kristo, tumayo lang po sa harapan natin. At ang sabi nito, pagsisisihan natin yung kasalanan. Tumayo tayo at tayo ay, sige po, punta sa harapan. Sige po, tumayo kayo. Dito, abante, sa harapan po, harapan. Sa baba ng pulpito, diyan kayo. Sige po, please guide them. Nakaupo lang yung mga manggagawa natin. Yung mga manggagawa, tumayo kayo para. Sige, ito, challenge sa inyo to. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito yung pagkakataon na para masabi mo sa sarili mo ba, handa akong tanggapin si Kristo. No? Sige po, meron pa po ba? Sige po. Huwag kang mahiya. Huwag kang magdadalawang isip.
Hindi ito laging ginagawa sa church. Ito po isang magandang pagkakataon para sa iyo ngayon. Sige. Naghihintay ang Panginoon sa atin. Sige po. Ang sabi ng salita, halika kayo. Halika kayo. Sige po. Yung mga hindi pa tumatanggap, hindi kayo paghaharian ng Diyos pag wala si Kristo sa puso ninyo. Sige po. Meron pa. Ayoko madaliin ito kasi napakahalaga nitong imbitasyon na to. Ngayon po naman ay mananalangin sila. Mga kapatid, makinig kayo sa akin, tumingin kayo sa akin. Kayong mga nais magandog ng sarili kay Jesus. No? Susuko tayo bago natin tanggapin ang Panginoon. Sundan po nyo ang maikling panalangin ko. Repeat after me. Lakasan po nyo yung boss nyo. Huwag nyo ikakahiya. Iparinig nyo sa buong church na kayo ay handang makipag-isa. Let's start. Ama, wala akong narinig na boses. Ama, naniniwala ako na si Jesus ang anak ng Diyos na namatay sa krus upang iligtas ako sa kasalanan at kamatayan. Upang maibalik sa Ama. Pinagsisisihan ko ngayon ang aking mga kasalanan, ang aking pagiging makasarili, at ang bawat bahagi ng aking buhay na hindi nakalulugod sa iyo. Isinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Jesus, maghari ka sa aking puso. Punuin mo ako ng iyong pag-ibig at ng buhay. Tulungan mo akong maging katulad ng iyong anak. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tumayo po ang buong kongregasyon. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong masaganang pagmamahal at pag-ibig sa amin. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, maging sa mga kasalanang hindi namin namamalayan na aming nagawa. Panginoong Jesus, puspusin mo kami ng iyong karunungan at ng iyong habag. Pagpalain mo kami ng iyong walhanggang pagmamahal. Punuin mo ang aming mga puso ng kagalakan at ang aming mga buhay ay umapaw sa iyong kasaganaan. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod sa iyo sa lahat ng aming ginagawa. Tulungan mo kaming parangalan ka ngayon at araw-araw. Ito po ang dalangin ko, Jesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Pagkatapos ito ay ating pong batiin ng mga kapatid na yan. Gawin natin yung maayos na paraan ng pagbati, no? Pila-pila, no ha? Tanggapin natin sila. Sila ngayon ay kabahagi na ng katawan ni Kristo. Sila yung ating mga kapatid na sa church na ito. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Jesus at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin at sa lahat ng kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag ninyo at maisagawa ang lahat ng mabuti. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin. Batiin natin ang ating mga kapatid. Umarap kayo buong kongregasyon. Imbitasyon lang kailangan natin. Yung mga kapitbahay, kapatid, kakilala, kaibigan. Huwag kayong mahiya. Imbitahin nyo sila.
Itong siyam na to, hindi nila alam na mangyayari sa kanila to ngayong umaga eh. Wala silang malay, di ba? Pero kalooban ng Diyos yan eh. Di ba? Halimbawa, itong araw na to, halimbawa lang, no? Hindi naman natin gusto to. Kung may mangyari sa kanila, alam mo, nasa kamay na sila ng Diyos eh. Ikaw ba nasa kamay na ng Diyos? Baka wala pa. No? So, challenge po ang buong church, no? Simula sa araw na to, lahat yung mga pamilya natin, kapatid, tiya, lolo, lola, kaibigan, kapitbahay, pati kaaway, invite nyo, no? So, yun lamang siguro. Binabati ko yung siyam, no? Pwede ba tumayo kayo? Yung siyam tayo. Yung siyam tayo kayo. Yung siyam na tumanggap tayo. Purihin natin ang Panginoon, no? Hindi po. Tapos na po ang ating gawain. Pwede na kayo mag-fellowship, no? Sige po.